Again, ang atin pong book series tuwing prayer meeting ay yung aklat ni Paul Miller, A Praying Life. Tayo po ngayon ay nasa chapter 5 na may pamagat na Spending Time with Your Father. Ito po ay part 2 na nung pag-aaral sa chapter po na ito, sapagkat yung part 1 ay napag-aralan na po natin last time, na i-review ko po ng konti mamaya. So yung atin pong pag-aaralan ngayon ay merong subtitle na Praying Like Jesus. Praying Like Jesus, o yung pananalangin ng kagaya ng sa ating Panginoong Hesukristo. So sa part 1 po nung chapter na ito, yung chapter 5, ay pinag-aralan po natin yung tungkol sa kahalagahan po ng tinatawag na closet prayer. So pag sinabi pong closet prayer, ito po yung paraan ng pananalangin kung saan tayo po ay naglalaan ng isang tahimik at pribadong oras sa ating pong pananalangin sa ating Ama sa Langit. So iba po ito sa prayer na habang nagdadrive, habang naglalaba, di ba sabi ko, pwede naman kayong mag-isip doon, makipag-communicate sa Ama sa panalangin. Pero pag sinabi pong closet prayer, ito po ay pribado, wala talaga tayong ibang gagawin, lalayo natin yung ating mga sarili sa mga kaabalahanan, kundi talaga tayo, ang gagawin na talaga natin po dito ay tayo ay mananalangin sa Panginoon. So nakita po natin ang ganitong klaseng practice, yung pagpa-practice ng closet prayer, sa buhay po at katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung babasahin niyo po yung mga ebanghelyo. So napag-aralan natin na ang kanyang paglalaan ng pribadong oras sa Ama sa panalangin ay nagpapakita po ng kanyang pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, na palagi po siyang nakadepende sa kanyang Ama sa Langit, at ito po ay nagpapakita ng kanyang malalim na relasyon sa kanyang Ama na nasa langit. So nakita din po natin dito, maliban po dun sa yung kanyang closet prayer, ay nagpapakita po ng kanyang pagkakakilanlan, ay makikita rin po natin dito yung na ginagawa po niya ito bilang tanda po ng pagpapahalaga po niya at pagmamahal sa Ama. So ginagawa niya ito para po siya ay makapagbigay ng buo po niyang atensyon sa persona na pinakamahalaga po sa kanya, at walang iba po kundi ang kanyang Ama sa langit. So nakita natin yung paraan ng pagmamahal at pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus. Di ba, nag-example tayo ng ilang mga pangyayari sa gospel accounts, na kung saan kahit marami pong tao, halimbawa sa isang lugar, kapag mayroong isang taong kailangang i-address ang ating Panginoong Hesus, tila nakakancel na yung lahat ng mga nasa paligid niya, at yung focus po niya ay nandoon lang sa isang tao na yon. You remember yung nangyari sa tawag dito sa Pool of Bethesda, di po ba? Maraming may sakit doon, pero meron lang isang tao doon na paralitiko, na siyang naging focus ng ating Panginoong Hesukristo. So yun po yung paraan ng ating Panginoong Hesukristo para iparamdam sa tao na mahalaga siya at mahal siya sa ating Panginoong Hesukristo. So same is true sa kanya pong ginagawang practice, kung saan siya po ay nag-i-spend ng isang oras ng pananalangin sa Panginoon, na sa Ama, na wala pong siyang kahit anong ibang ginagawa. Nakafocus lang po siya sa kanyang Ama sa Langit, nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya. At panghuli, nakita din po natin sa buhay sa panalangin ng ating Panginoong Hesus, na ito po ay nagpapakita ng kanyang maraming limitasyon bilang tao. Diba, na pag-aralan natin na ang Panginoong Hesus, naniniwala naman tayo na bagamat siya ay Diyos, at the same time siya ay may kalikasan bilang tao. So ang pinag-uusapan po natin dito ay yung kanyang pagiging tao, yung kanyang nature o kalikasan bilang tao, na marami pong mga limitations, po. At bilang tao, siya po ay napaka-perfect model para sa ating mga tao na maraming limitations din kung paano dapat po tayo manalangin sa Ama. So yan po yung ilan briefly na pinag-aralan po natin last time dito po sa part 1 ng chapter 5. So pero maliban po dito, mga kapatid, sa mga binanggit ko, yung marami pa po tayong matututunan sa ugali ng ating Panginoong Hesukristo kung obserbahan po natin yung kanyang buhay panalangin. Yung mga kaugalian pong ito ng ating Panginoong Hesus ay nagpapakita din po sa atin ng magagandang halimbawa
upang atin po itong sundan o gayahin upang tayo po na mga mananampalataya ay mas lalo pang lumago sa atin pong buhay panalangin. At sa lesson po na ito mga kapatid, meron lang tayong makikitang dalawang kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pananalangin na maganda po nating parisan mga kapatid. Ang una pong kaugalian po niya ay ang pananalangin tuwing umaga. So yan po yung una, ang pananalangin tuwing umaga. Kung babasahin po ninyo yung Gospel accounts, Matthew, Mark, Luke, and John, yun po yung mga Gospel accounts, makapasin nyo po na isa po sa mga gawi ng ating Panginoong Jesus ay ang manalangin tuwing umaga. No? Pakikita po natin yan, halimbawa sa Ebanghelyo sang-ayon kay San Marcos, Kabanatang 1, ang talata po ay 35, Mark 1:35. Mababasa po natin yung ganito sa salin ng Magandang Balita, Biblia. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nananalangin siya. Anong oras po bumangon ang ating Panginoon para daw po manalangin? Sabi ng talata, madaling araw. No? Sa talata pong ito, nabasa natin na ang ating Panginoong Jesus ay gumigising pa po ng madaling araw, no? Para po siya ay manalangin. Ayon po kay Paul E. Miller, yung author po ng ating aklat na pinag-aaralan, sinusundan daw po ng ating Panginoong Jesus yung kaugalian ng mga Hebrew writers, ancient Hebrew writers na nananalangin po tuwing umaga. So ilang mga halimbawa po niyan sa awit 5, kabanatang 3, sinabi po doon ng mga awit, and I quote, sa kinaumugahan, O Yahweh, tinig ko'y iyong dinggin, at sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. No, ganyan din po yung mababasa natin sa awit 143 verse 8. Ang sabi po dito, ako'y umasa sa iyo nagtitiwala, sa pagsapit ng umaga ay ipaggugunita yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin sa iyo'y hibik, patnubayan ako sa daang matuwid. Awit 88 verse 13, sabi po dito, sulat nyo na lamang po. Medyo mabilis yung aking, kasi nakasulat na dito. Awit 88 verse 13, sa iyo, O Yahweh, ako'y nananangis at nananawagan. Kailan? Sa tuwing umaga, ako'y tumatawag sa iyong harapan. So nakita nyo mga kapatid, sa mga talatang binasa ko, nakita natin na maging yung mga sinaunang Hebreo na sumulat ng mga awit ay nananalangin po sila tuwing umaga. Gaya ng sa ating Panginoong Hesukristo na binasa ho natin kanina. So tanong po mga kapatid, ibig sabihin po ba nito dapat tuwing umaga lang tayo naglalaan ng panahon, kung saan tayo ay walang ibang gagawin o tayo ay magsasagawa ng closet prayer? Ibig sabihin ba tuwing umaga lang yung valid time na tayo ay dapat magkaroon ng closet prayer or time alone with God? Ano ho sa tingin ninyo mga kapatid? Hindi po. Wala pong utos sa Bible na dapat isinasagawa po natin yung ating closet prayer tuwing umaga. So again, I'm talking about closet prayer. No? Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-pray tuwing umaga, pero when we talk about time alone with God, yung wala tayo ibang gagawin, kundi minsan bumabasa tayo ng Bible and then we pray, wala po talagang specific na utos ng Panginoon na kailangan gagawin nyo ito tuwing umaga. May mga examples, pero wala po siyang utos. In fact, kung pag-aaralan po natin yung buhay ng ating Panginoong Jesus sa Gospel accounts, may mga pagkakataon din po na nananalangin po siya tuwing gabi. Hindi lang po tuwing umaga. No? Sa pong halimbawa niyan, mga kapatid, yung nasa John chapter 17, yung kilala po na high priestly prayer ng ating Panginoong Jesus. So ginawa po niya yung kanyang marubdob na pananalangin po doon ng gabi. Dito po nananalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita nyo kung babasahin nyo John 17 ng gabi sa Gethsemane. So sa makatuwid mga kapatid, hindi po iniutos sa Biblia na isagawa po natin ang ating closet prayer tuwing umaga lamang. So hindi po masamang gawin nyo yun ng tuwing umaga, pero wag naman kayong magigilty kung ang inyong prayer time ay hapon o kaya naman po ay gabi. So hindi po siya specifically inutos na ganoon sa Bible. Ang mahalaga lang po mga kapatid ay may inilaalaan po tayong oras, araw-araw,
upang tumigil po sa lahat ng ating ginagawa upang tayo po ay makapanalangin sa ating Ama sa langit. Yun po yung mahalaga. So, hindi tayo masyadong dogmatic sa oras, mga kapatid. Ang mahalaga lang, we spend a time kung saan wala talaga tayong ibang gagawin. No? Hindi tayo nananalangin habang naglalaba, hindi tayo nananalangin habang naglilinis ng bahay. Wala tayong ibang gagawin kundi tayo ay mananalangin sa Ama. Pastor, gaano po katagal dapat yon? Malalaman niyo po next week kung ano po yung magandang payo po sa atin po dito. So, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, anong oras po kayo sa isang araw tumitigil sa lahat po ng inyong kaabalahanan at taimtim na nananalangin sa Ama? Pwede po ba kayong mag-pause sandali? Pag-isipan ninyo, meron ba akong inilaan sa araw na ito na tumigil ako sa lahat ng aking ginagawa upang manalangin sa aking Ama sa langit? O kahapon, kung medyo naging busy kayo ngayon, na meron po bang sa isang araw, mga kapatid, na ibinubukod po natin ang isang sandali upang tayo ay makipagniig sa ating Panginoon sa langit? Kung wala pa po, mga kapatid, wag po kayong ma-discourage. Hindi pa po huli ang lahat. Kaya po niloob ng Panginoon na kayo mapunta sa prayer meeting na ito para po kayo ay maturuan, kayo ay mapaalalahanan na mahalaga po, mga kapatid, na maglaan po tayo ng panahon na wala tayong ibang gagawin kundi tayo ay mananalangin sa ating Panginoon Diyos, kagaya po ng nakita nating iminadelo ng ating pong tagapagligtas na si Jesus. So yan po yung una, mga kapatid, nananalangin siya tuwing umaga. Or in other words, kung i-apply natin yung mga sinabi ko kanina, naglalaan siya ng isang panahon upang siya ay manalangin sa Ama. So maliban po sa pananalangin sa ating Panginoon tuwing umaga, isa pa po sa maobserbahan po natin sa kanyang buhay, panalangin ay ang pananalangin ng nagsasalita. Pananalangin ng nagsasalita. So dalawa lang po yan, na po yung panghuli, mga kapatid. So ito po ang dahilan kung bakit, mga kapatid, na record ni Apostle John yung kanyang panalangin sa John 17, yung tinatawag nga po na high priestly prayer. So ito po ay sapagkat narinig po niya ang panalangin ng ating tagapagligtas. Bakit po kaya niya narinig, mga kapatid, yung panalangin ng ating Panginoong Jesucristo in John 17? Sapagkat siya po nagsasalita, o marahil malakas pa ngang nagsasalita ang ating Panginoong Jesucristo habang siya ay nananalangin. In Hebrews chapter 5, verse 7, ganito po yung mababasa natin, Hebrews 5 verse 7, na noong siya sa mga araw ng kanyang laman, so pertaining to His incarnation, o siya ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, sabi dito ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas. Nakita niyo po yon? Ang ating Panginoong Jesus daw nananalangin at dumadaing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan, at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. So nakita niyo po ang patotoo ng sumulat ng Hebreo. Hindi lang ang Panginoong Jesus nananalangin sa isip, nananalangin siya na mayroong na sumisigaw ng malakas. Sinasalita niya yung kanyang panalangin. So dito po, mapapansin natin na hindi lang nananalangin ang ating Panginoong Jesus sa isip, bagkus sinasalita po niya ito. So naintindihan niyo ako kanina, mga kapatid, bagamat hindi masamang manalangin sa isip, di ba? Nabanggit ko na sa inyo yan noong nakaraan. Pero mamaya makikita nyo, may advantage din kasi, practically speaking, kapag sinasalita po natin yung ating mga pinapanalangin sa Panginoon. So, kagaya po ng encouragement ko sa inyong gawin kanina, mga kapatid, na kung kayo mananalangin, sikapin nyo magsalita. At makikita natin, mga kapatid, dito na yung pananalangin ng ating Panginoong Jesus na nagsasalita, talagang with feelings. Damang-dama niya yung kanyang sinasabi sa Ama. Paano ko po nasabi? Sabi, napapasigaw nga daw po ang ating Panginoong Jesus. Siguro sa sobrang bigat, yung burden na dala ng ating Panginoong Jesus, biluin nyo, dadalhin niya kasalanan ng sanlibutan. So napapasigaw ang ating Panginoong Jesus. And sabi ng talata, lumuluha pa siya sa kanyang pananalangin. At yung ganito pong kaugalian, mga kapatid, ay hindi na po bago sa Biblia.
Na siya'y sumisigaw, siya'y nagsasalita, siya'y lumuluha every time na nananalangin. Kung babalikan po natin yung kaugalian again ng pananalangin ng mga sinaunang Hebreo na sumulat halimbawa ng aklat ng mga awit, mapapansin niyo po doon na sila din po ay nagsasalita sa tuwing sila po ay nananalangin. Hindi po minsang mababasa ninyo, pag binasa niyo po yung aklat ng mga awit, yung mga katagang, dinggin mo ang aking tinig. So, di ba may tinig, na sinasabi, pakinggan mo ang aking daing. Ulinigin mo ang aking panalangin. Dinggin mo ang tinig ng aking mga pananaing. So, yung mga part po na yan ay kinuha ko po sa aklat ng mga awit. So, yung mga halimbawa pong ito ay nagpapakita po sa atin na yung practice ng ating Panginoong Jesus na pagsasalita sa tuwing nananalangin ay hindi na po isang bagong practice. Ganito po ang halimbawa, mga kapatid at mga minamahal, na makikita po natin maging sa mga sinaunang Hebreo na sumulat po ng mga awit sa Biblia. Bagamat gaya po ng panalangin tuwing umaga, ang panalangin po na nagsasalita ay hindi naman din po makikitang iniuutos sa Biblia. Hindi naman kayo in sin kapag kayo nananalangin sa isip nyo lang. Hindi naman po masama yun. Pero meron pong makikita tayo ng mga magagandang halimbawa sa Biblia na ginagawa po nila ito nang nagsasalita. At meron pong sinabi dito si Paul E. Miller na practical na benefit kapag po tayo ay nananalangin in our closet prayer ng ating pong sinasalita. Again, hindi ito parang utos na kailangan ganito lang dapat kayo manalangin. Pero practically speaking, meron po itong pakinabang na dala kung tayo po ay mananalangin na nagsasalita. Ano po yung mga pakinabang na iyon? Una, makakatulong po ito upang makapag-focus po tayo sa ating panalangin. Makakatulong kapag nagsasalita ka in prayer na makapag-focus ka sa iyong pananalangin. Sabi po ni Paul E. Miller, pakinggan niyo po yung sabi niya, and I quote, "Praying out loud can be helpful because it keeps you from getting lost in your head. It makes your thoughts concrete." End of quote. So ayon po kay Paul Miller, ang panalangin po ng nagsasalita ay nakakatulong para po tayo ay makapag-focus ng husto sa atin pong pananalangin. Na-try nyo na po ba yun, mga kapatid? Kapag nag-pray kayo, yung kaibahan ng pagpe-pray nyo sa isip lang at yung kaibahan ng pagpe-pray ninyo na sinasabi nyo yung inyong pinapanalangin. Di ba mas engage yung mind ninyo kapag ka nagpe-pray kayo ng sinasalita kaysa sa hindi kayo nagsasalita, again, bagamat hindi masama yun, pero may nakikita kayong practical benefit kapag ka sinasalita po natin. So, mas malaki po kasi yung tendensiya na mawala po tayo sa focus kapag nananalangin po tayo sa isip lang. Imagine niyo, habang nananalangin ka ng sa isip lang, tapos may bumasok na ibang thoughts sa isip mo, parang mabilis ka nang mawawala. So kung atin po kasing sasalitain yung ating pananalangin, mas makakapag-isip po tayo ng maayos at hindi po kung ano-ano lang yung ating sasabihin sa ating Panginoon. So dagdag ko pa po, maganda din po itong training kapag inatasan tayong manalangin sa pampubliko, gaya halimbawa ng pananalangin sa church. Hindi ko alam kung na-assign na kayo minsang mag-pray. Ngayon pa lang, ina-announce ko na si Ryan, baka ma-request ako mag-pray sa Sunday, hindi ko lang na-chat-chat. So, maganda na practice yun, bro, para ma-train ka sa iyong personal na prayer, nananalangin ka na nagsasalita sa Panginoon. At isa po kasi sa malupot na naobserbahan ko sa maraming mga churches, hindi lang naman po sa atin, maraming mga miyembro ng church na hindi sanay manalangin in public. Parang nagkakagulatan pa, nagkakahiyaan pa kapag, "Uy, sister, ikaw na nga mag-pray, Prayer for the food na lang, tatawagin pa yung pastor, So, isa po sa nakikita kong problema doon, mga kapatid, maliban na sa maaring kaba o nahihiya na magsalita sa publiko, na isa sa pangunahing reason, yung kawalan po ng kasanayan. Sapagkat, hindi niya ito pinapractice sa kanyang mga pribadong oras sa Panginoon sa panalangin. So, maaaring nakasanayan lamang niyang manalangin sa isip at hindi nagsasalita. Kaya kapag pinag-pray mo siya na nagsasalita in public, medyo hirap siyang manalangin. Or worse, baka hindi talaga siya madalas naglaan ng oras sa kanyang closet prayer. Kaya kapag inatasan yung manalangin siya,
in public, parang hindi siya used na gawin niya, parang lulang-lula siya, parang hindi siya sanay manalangin kasi baka hindi talaga siya madalas maglaan ng oras sa panalangin. So mapapansin niyo ho 'yon, mga kapatid, kapag ang isang tao ay naglalaan talaga siya ng oras sa kanyang pananalangin sa Panginoon araw-araw, makikita niyo 'yon sa kanyang public prayer na iyon ay yun ay talagang practice na ginagawa niya. Ito hindi bagong gawain para sa kanya. So pangalawa po, ang pananalangin ng nagsasalita ay paraan natin upang ideklara ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay. So every time po na tayo nananalangin ng nagsasalita, dinideklara po ng ating mga labi na buhay ang Diyos na ating sinasampalatayanan. No, sabi po ni Paul Miller, again, and I quote, "It is more than technique." So hindi lang daw ito technique para hindi lumipad ang ating mga isipan sa panalangin. It is also a statement of faith. You are audibly declaring your belief in a God who is alive. Okay? So, dinideclare daw ng ating mga bibig, every time we pray na nagsasalita, na yung Diyos na ating kinakausap ay talagang buhay na Diyos at siya'y personal sa ating mga buhay. Pangatlo po at panghuli, ang panalangin ng nagsasalita ay nakakatulong upang mas maging totoo tayo sa ating nararamdaman sa ating pananalangin. So ganyan po yung patutuo ni Paul E. Miller sa kanyang aklat. Sabi po niya again, and I quote, "When I confess a sin aloud, it feels more real." Kapag daw siya'y nagsisisi sa kanyang kasalanan na kanyang sinasalita, yung kanyang mga kasalanan pinagsisisihan, mas nararamdaman niya yung kasalanan, yung bigat ng kasalanan kanyang pinagsisisihan. When I hear my own voice admitting that I've done something wrong, I surprised by how concrete the sin feels. So, mas dama, mga kapatid, ni Paul Miller, halimbawa kapag meron siyang kasalanang inihihingi ng tawad sa Panginoon, kapag sinasabi niya yung kanyang mga kasalanang nagawa kaysa nasa isip lang niyang kinakausap ang Panginoon. So kaya po mas makakatulong sa atin kung atin pong sasalitain yung ating mga prayer, nang sa gayon mas maramdaman po natin yung ating mga sinasabi sa ating Panginoon. Hindi po ba totoo po yan kapag tayo halimbawa ay nagte-text, halimbawa may ite-text na tayo na tao, iba yung emotion sa text kaysa doon sa sinabi mo ng personal. Na-experience niyo po ba yun? Ano po ba mas nakakatakot, Kuya Makmak? Yung tinext ka ni Ate Mira na umuwi ka na in all caps? O tinawagan ka niya, na at sinasabi niya na daman-daman mo yung gigil niya, na pinipigil niya, umuwi ka na, na. Di ba mas nakakapanginig ng laman yung mas dama ni Ate Mira yung galit, yung inis kapag yun ay sinasabi niya, kaysa sa text lang. Gusto niya yung text lang, minsan namamali pa tayo ng base. Wala naman palang masamang intensyon yung tao, pero dahil masama yung loob mo sa tao, parang nabibigyan mo ng ibang kahulugan, di po ba? So gayon din po sa ating pananalangin sa Panginoon, mas ramdam natin yung gusto nating sabihin sa Panginoon kung atin pong sinasabi sa salita kaysa sa ating isip lamang. So makakatulong po yan sa atin kung atin pong sasalitain yung panalangin para mas ramdam po natin, mas maging totoo po sa ating mga puso yung ating pinapanalangin sa Diyos. So ilan lang po ito, mga kapatid, na halimbawa na natutunan po natin. Marami pa po tayong matututunan sa buhay ng ating Panginoong Hesus kung paano siya manalangin. Pero ilan po ito sa mga practical na bagay na pwede po natin i-apply sa ating mga buhay para po tayo ay lumago sa ating buhay panalangin. Maglaan po talaga tayo ng oras sa isang araw kung saan tayo ay personal na makikipag-usap sa Kanya. Nakita po natin niya sa buhay ng Panginoong Hesus. Minsan ginagawa niya ito ng umaga, madaling araw. Minsan ginagawa po niya ito ng gabi. At kung tayo naman po ay mananalangin, try po nating wag lang sa isip. Try nating sabihin, salitain yung ating mga sinasabi. Kaya nga po, ina-advise na tayo magkaroon ng isang separate na lugar kung saan hindi tayo mahihiyang magsalita sa pananalangin sa Panginoon. So nawa po may natutunan kayo dito sa
ating pinag-aralan at sikapin po nating manalangin ng kagaya ng sa ating Panginoong Hesukristo.